Ito yung bumabasa dito, kung ano yung sinasabi nyo, salubin mo. Ayun, kinumpirma po ni Senador Bato na sa kanyang opisina ng galing resolusyon, humihiling na ibasura na po ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So umiikot ngayon yan para pirmahan ng mga senador. Yes, well, ako naman, kung yung initiative ni Senador Bato, okay po yan, walang problema. Pero sabi nga kahapon sa paliwanag ng majority leader ng Senado at siya rin pong chairman ng Rules Committee ng Senado, it will die naturally. Yeah. Pagkatapos ng, kung hindi na nila aaktuhan mula June 11 hanggang June 30. Yes. Diba? But, of course, we should also consider dito sa action na ito, kung ano yung less divisive. Ayan. No? Kasi ang Senado, would you imagine, paparating yung mga bago, tapos ito papaalis naman yung iba, tapos ngayon tayo magkakaroon ng ganyang botohan. Botohan yan Diba? Although hindi naman na literal na botohan, but of course, with your signature, it means bumoto ka. Yes. No? With that, will it be divisive for the Filipino people, or will it help the Senate to go to the next level and think about the welfare of the Filipino people? Yeah. Dapat ganun Dapat lagi natin ikukonsidera kung ito ba ay magpapawatak-watak sa atin o magpapabuklod-buklod sa atin. Yan. Kasi alam naman natin ang impeachment, divisive talaga. Yeah, divisive talaga. Yes. Kung may mga taga-suporta ng pro tsaka anti, aminin niyo po, totoo, talagang mahahati tayo. But of course, ulit-ulit na, baka sabihin nila dito, anti-impeachment tayo. Kami po rito, hindi anti-impeachment. Simple lang kung itutuloy po yung impeachment, anong kagandahang mangyayari dito? Ang maganda rito, mabibigyan ng linaw lahat po ng paratang sa ating pong Vice President. Hindi naman gusto sagutin ni VP. Talagang, ano siya, ready for battle. Ngayon, ang ayaw naman ng iba is ituloy pa yan. Bakit? Sayang nga raw yung oras at baka namang mas marami pang mga bagay ang dapat pag-usapan sa Senado rather than talking about impeachment. Diba? Sa hirap na ng buhay ng Pilipinas. Yes. Marami pa tayong mas importante bagay na dapat tingnan. But again, meron pong advantage ang pagtuloy ng impeachment at meron din tong disadvantage. Kung kaya't hindi nangangahulugan na lahat tayo antay na, hindi dapat i-consider natin yung pros and cons nito. Naalala ko, again, naitanong dati yan nung Duterte administration. Diba? Tinanong kay Pangulong Duterte, Pangulong Duterte, may mga tao nagpaplanong sampahan ng impeachment si Nanging Lenny. Yes. Sabi niya, guys, stop it. Stop it. Yun yung pinaka-binutong niya. Stop it. Stop it. Walang di ba? Kaya kahit pa sabihin nila na walang proseso yan mandated ng tao, binoto ng tao yan sabi ni Pangulong Duterte di ba? Hindi, alam niya kasi na it will cause, yung tinatawag na ricochet. Yes. Yung babalik yung balang binitiwan mo, babalik sa'yo magagalit ang taong bayan sa'yo. Dahil, hindi naman 100% ng Pilipino suportado ang Duterte administration. Meron din ang sumusuporta kay Lenny Robredo at that time. Now, kapag sinailalim mo sa impeachment yan, baka madagdagan yung kakampi niya. Yun yung iniisip that time ng ating former president. Si Jinggoy, natanong, ano pong masasabi sa naipis sa tatay ko, may nangyari ba sa buhay ng Pilipino? Galing pa si Senador Jinggoy. Wala naman nangyari di ba? Inimpis sa tatay ko. May nangyari ba sa buhay ng mga Pilipino? Wala Naghirap pa nga tayo Sabi ni Jinggoy, susugtong ka na ito. Parang galit Ano siya kumbaga, may pinag-uhugutan. Yes. Talagang true experience na yan Ay, ito pa isa. Naku, pahabol pa natin ito. Meron din palang malaking balita ang Kamara de Representante. Naku,